Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo mga kaibigan sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Kapapasok lang na balita kung saan ay hindi lang pala si Nanay LV ang unang kasambahay na milatrato at nabulag dahil sa pang-aabuso ng kanyang amo. Ito si Bonita Baran, nabulag ang mga mata, abasag ang mga tainga at nasira ang mukha ni Bonita Baran dahil sa pananakit ng kanyang mga amo. Si Bonita ang kasambahay na dumanas ng matinding pangmamaltrato sa kamay ng kanyang mga asawang amo. Gamit daw ang kutsilyo at plansya at iniwan ni Annalisa ang mukha ni Bonita at pinalansya pa. Ito ang mainit na balita. Papamura ako sa galit sa mga taong ganito mga kaibigan. Asal demonyo mga kaibigan yung mga ganito klaseng amo. Dapat talaga binibita itong mga to eh. Itang pinuputakti ngayon. Grabe yung ginawa sa mukha ko. Hindi na pang makatao mga kaibigan. Nang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga kabanat, kung hindi ka pa Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. subscribe sa channel na to, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun na nga mga kabanat, bakas sa mga sugat at peklat sa dalagitang si Bonita, pinalo na matitigas na bagay ang ulo hanggang sa dumugo na ito. At dahil sa paulit-ulit na panununtok, dito natuluyan ng nabulag ang mga mata ni Bonita dahil daw sa galit ng kanyang amo, pinakain pa daw siya ng patay na ipis. Ayon pa kay Bonita ay humingi daw siya ng tulong sa mga kapitbahay pero tila walang nakikinig, nakakarinig or walang pakialam ang mga tao sa kanyang paligid. At sa tulong ng Public Attorney's Office si Attorney Partista Acosta, ang abogado na humawak sa kaso ni Bonita, na ipanalo nila ang kaso at nahatulan ng amo ni Bonita na babae na si Annalisa Marsan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkakakulong. Ang lalaki naman na si Rinaldo Marsan ay nakulong ng 14 na taon pero naragdagan pa ito ng 40 taon dahil sa pakikipagsabuatan nito kay Annalisa sa pananakit at pagmamaltrato at sa illegal na pagdetain ni Bonita Baran ay sinubukan pang bayaran ng 2 million pesos na mag-asawang Marsan ang tatay ni Bonita pero hindi ito tinanggap ng ama dahil ang gusto nila ay hustisya. Ngunit hindi na nakompleto ni Annalisa ang parusang panghabang buhay na pagkakakulong dahil binawian siya ng buhay sa loob ng bilangguan noong June 22, 2020. Ang huling mensahe ni Attorney Acosta kay Bonita ay panalo ka na, congratulations, lakasan mo ang loob mo, ipinagiganti ka na ng langit. Katulad din sa kaso ni Nanay LV na imbestigahan din ito sa Senado at isa din si Senator Jinggoy Estrada sa mga nakaharap na mag-asawang Marsan sa Senado. Kaya mapapansin dito ng kaso ni Nanay LV na pinunit niya excuse letter ng amo ni Nanay LV dahil sa hindi nito pagsipot sa Senate hearing. Matapos ng lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, ibalik ang bitay sa ating bansa para mawala ang ganitong karumal-dumal. Mga kaibigan, dapat lang talaga maibalik ang death penalty talaga. Wala nang takot manakit yung mga tao ngayon. Porket alam nilang may pera sila, porket katulong lang nila, sinasaktan nila ng parang hayop mga kaibigan, tinuturing nila. Grabe. Pag-uugali ng mga demonyong kababayan natin. Congrats super brave senators for his exceptional achievement and go on with this very human and God-fearing job. God bless.
dapat lang talagang maparusahan at makulong ang mga abusadong mga amo. Dapat din silang magbayad ng danyo sa mga kasambahay na kinawawa. Mga pinakahayop sa lahat ng hayop ng mga amo. Dapat Tutusin mga kaibigan, hindi sapat talaga sa kanilang kulong na habang buhay. Pwede nga lang sana putulin ng mga daliri ng mga yun. death penalty, di Para kahit paano yung mga kasalanan na gawa nila, hindi nila makalimutan. Baka sakali pagsisihan talaga nila ng gusto. lang life in prison. Kudos sa mga magagaling na senators na tumutulong sa mga naaapi at maghihirap, lalo na kay Senator Raffy Tulfo. Mabuhay po kayong lahat. And quote, Senator With the Estrada. permission of Senator Padilla, may I ask the COMSEC if the excuse letter provided by the family of Ruiz were signed? No, Your Honor, but it was sent to me via SMS from the number registered to them, sir. So this is just a piece of paper. And this will not Si stand. Senator Estrada. So, Mr. Chair, I move that we subpoena the family of Jerry Ruiz, Jerry Ruiz, the wife, Franz Ruiz, and the two children. I move, Mr. Chair. Without objection on the part of our colleagues here, the secretary is directed to prepare the necessary subpoena. So directed. Senator Padilla, you're recognized for your introductory statement. Magandang tanghali po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum. Isang pagbati po sa ating chairman, Senator Francis Tolentino, at sa atin pong mga kasamang senador, ang tinatawag pong tagapagtanggol ng masa, Senator Jingo Estrada, at ang palaban po ng ating Senador Raffy Tulfo. Isang magandang umaga po. At sa lahat po ng ating mga bisita. Chairman, ako naman po ay wala masyadong sasabihin pa dahil gusto ko po magtanong na. Sana po sa pagtatanong bibigyan niyo ako ng oras. Yun lang po. Mauna po kayo. Salamat po. Senator Estrada is recognized for his introductory statement. Pakatapos na. Ikaw na. Oo. Thank you very much, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair, and to all my colleagues, Senators Padilla and Tulfo. 11 years ago, as chairman of the Committee on Labor and Employment, I conducted a Senate inquiry on the maltreatment of a kasambahay named Bonita Baran. She was a domestic helper who almost completely lost her vision after her employer pressed a hot iron against her face. She sustained serious injuries and bruises all over her body due to repeated beating and hitting by her employer. Pagkatapos ng maraming taong paghihintay, nakamit sa wakas ni Bonita ang hustisya noong February 10, 2021 when the Supreme Court affirmed the decision of the Court of Appeals and dismissed the appeal filed by spouses Ana Lisa and Reynold Marsan, who were found guilty of serious illegal detention of their former housemaid Bonita Baran from 2009 to 2012. However, the case involving Annalisa was dismissed in view of her death on June 22, 2020, while Reynold was elevated from accomplice to principal in the crime. Reynold was sentenced to reclusion perpetua in order to pay Bonita a total of 225,000 as moral damages, exemplary damages, and civil indemnity. Naging daan ang matinding pangyayaring ito para mapabilis ang pagsasabatas noong 2013 ng Republic Act number 10361 na mas kilala bilang Batas Kasambahay. Batas Kasambahay is a landmark piece of labor and social legislation that recognizes for the first time domestic workers as similar to those in the formal sector. Bilang pangunahing may akda ng Batas Kasambahay, ako po ay lubos na nalulungkot na 10 taon pagkatapos na maisabatas ang Batas Kasambahay, meron na naman pang-aabuso at pagmamalupit na nangyari sa nating kababayan na kasambahay, sa aling LV Vergara, sa kamay ng kanya naging amo na kapwa ating Pilipino. Halos parehas ang kanilang sitwasyon na dahil sa sobrang pananakit at pambubugbog ng kanilang among pinagsisilbihan, halos mabulag at mawala na sila ng paningin. Higit sa lahat, sila ay natanggalan pa ng dignidad. Sa pagdinig na ito, gusto ko itanong bakit nangyayari pa rin ang pag-aabuso at pagmamaltrato sa ating mga kasambahay. Ano pang amyenda ng Batas Kasambahay dapat gawin upang higit na maproteksyonan ng ating mga kasambahay? Kailangan bang bigyan ng mataas na parusa ang Dapat death penalty talaga mga kaibigan, death penalty para sa akin. Ang dapat na may sa batas talaga. Hindi mo pwede yung mga ganito, mga mga abusadong employers? Sa huli,
Ang hangad ko ay mabigyan ng hustisya si Aling LV Vergara. Like Bonita, Aling LV deserves justice. Maraming salamat po, Mr. Chair, for your prompt action for conducting this motu proprio hearing. And I suggest that we have a joint hearing with the Committee on Labor and Employment. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Definitely, we will collaborate with the Senate Committee on Labor and Employment, especially in drafting the necessary remedial measures as to how we can improve the Kasambahay law. Thank you, Senator Estrada. Senator Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair, and good morning to Senator Jingo Estrada and Senator Robin Padilla and other guests present. Sa akin pong programa sa Wanted sa Radyo, hindi na po bago ang kwentong nangyari po kay Ma'am LV. If I may be allowed to share a short video. These are episodes in my program where our dear domestic helpers were abused and even killed. I want their stories to be heard too. This may be a wake-up call to us here in the Senate to review our Domestic Workers Act and other laws pertaining to our domestic workers. Please proceed. The committee allows you to show your video footages, Senator Tulfo. Okay na po yung mga otoridad natin na nilalabas na baksan sa loob ng truck. Sa mga dito na po ay PIC, Maribel Baksan, at halos wala po siya isang taon doon sa kanyang amo. Sinunod na po yun na nila kong takit. Walis, bis nakalpo po ako. Walis, tinanggal na po ako. Tagang pinagpog na ulo sa yung artist niya po. Kasi po hindi ko naugasan yung butero. May lumabot po kaya hindi ko po inugasan. Ang dami yung pasa sa katawan. Tulad niyo noon, sa likod mo. Anong nangyari doon? Tinanggal po ng doktor. Ito na tinatawag at yung bata po yung death. Bakit daw niya ginagawa yun? Bata po nila. Yan sa may tenga. Anong nangyari dyan? Nagsara na yung tenga mo at putok at may tubo, sugat. Tinitingnan niya po. Tapos yun po. At yun na nga mga kabanat, gustong pa ba At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gia, peace out.